Po, magandang hapon po sa inyo lahat. At masaya po ba kayo sa Panginoon? Parang masaya lang yung married girls dahil nanalo na naman sila. Ginalingan naman namin Lagang talo. So yun po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Medyo yung pag-aaral po ngayon parang nakakatakot tumayo din isa na dahil doctrine po ito. Medyo maselan din, Pero kung anong kinalob sa akin ng Panginoon, anong gagawin natin? Di yun lang ating pag-uusapan, Mahirap pong ibigay sa inyo yung wala naman ako. So kung ano lang natutunan ko, ayun lang aking i-share sa inyo. Tayo po'y tumayo lahat at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Since may text na ibigay, nandyan, medyo malabo lang sa akin yung verse na napabigay dyan. Nilang verse ay Isaiah 40 verse 30. Pero hindi ho doon makikita. So dinamay ko yung 27 hanggang 31 tayo. Puntahan natin ang Isaiah 40, 27 hanggang 31. Ayan. So yan na. Nasa unahan naman po. Basahin natin sabay-sabay sa English na po. Ako ay sa English na magbabasa. Ang Bible ko yung English din po. Sabay-sabay nating basahin. Handa? Basa. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is fast over my God? How dost not known, hast thou not heard, that he everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fail. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagbabasa po ng iyong mga salita. Tunay Panginoon, na kailangan ko po ang inyong kapangyarihan sa aming pong pag-aaral po ngayon pong hapon. Ako Panginoon ay iyong gabayan, tulungan sa lahat sa karunungan at kaalaman, pero sa iyo po namin ipinagtitiwala ang aming pong pag-aaral po ngayong hapon. Dalahin ko po na inyo pong alisin sa amin ang gawa ng kaaway, nawa Panginoon ay ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tapos dalangin sa pangalan po ng anak ang Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po pwede nang maupo. Ang ating pong tatalakayin ay isa sa attribute ng ating pong Diyos, but this is the Father's eternality. Yan po ang ating pag-uusapan. So kayo ho ba, taas ang kamay, personally, taas ang kamay, na kung hindi ko pa ito i-explain ngayon, ay may knowledge na about God's eternality. Sige nga po, taas nga po ang kamay, na meron ng idea tungkol sa eternality ng Diyos Ama. Taas ang kamay, na meron ng idea. Si Brother Henry, tumaas. Siyempre, yung mga worker, malamang, aware na kayo dito. Napag-aralan nyo na lahat ng attributes of God. And one of those is the eternality of God the Father. So yung ibang hindi tumaas, anong ibig sabihin po noon? Hindi pa alam. Naku, mukhang makakagoyo yata ako nito. Gawa na hindi nyo pa alam So, ito po ay yung pagiging walang hanggan. The eternality of God the Father. Actually, mahirap po itong pag-aralan. Mahirap po itong talakayin. Ito po isa, sabi doon sa aking mga nabasa, ito'y isa sa pinakamahirap ipaliwanag na attribute of God, the eternality of God the Father. Nga yung ating, nakopya ba yung aking sinulat na kaunting outline? Sige tayo, yung una, yung introduction. Okay, sige po. The eternality of God is the idea that God has no beginning or end. Ayun. Yung po ba'y aware kayo doon? Aware ba kayo doon sa idea na God has no beginning or end? Ayun pala naman Ibig sabihin, meron kayong idea ng eternality of God. Kasi alam nyo pala yun So yun po yun. The eternality of God is the idea that God has no beginning or end. So paano yun? Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Okay? And is not subject to time. So ang Panginoon ay hindi subject sa time. Tayo mga tao, tayo subject sa time. Pero ang Diyos, hindi yan bounded ng time. Okay?
It is a core attribute of God that's essential to other aspects of His nature like His omniscience and immutability. So itong pagiging eternal, o yung eternality ng Ama, ito po ay may kinalaman sa kanilang ibang attributes pa. Kumbaga, kung hindi siya eternal, hindi siya pwedeng maging omniscient. Kung siya ay hindi eternal, siya ay hindi pwedeng maging immutable. So, ibig sabihin, yung eternality of God, ito ay sumusuporta doon sa ilang attribute pa niya. Okay po? So, malalim po ito. Kuya, hamanda na ho kayo. Okay, mag-alala. Mababaw din naman ang paghahagip ko, kaya mababaw nyo ring maintindihan po ito. So sana sa mababaw na paraan na aking ipapaliwanag po ito ay makuha po natin ang ating mensahe po ngayong hapon. Imagine niyo yung isang nilalang. Yung isang, hindi siya nilalang kasi, siya lumalang eh. Ano? Isang bagay na walang beginning at walang end. Can you imagine? Ano yung itsura nun? Mahirap imagine. Ano? Sa math. Okay, sa math na lang. Math tayo, math. Meron tayong 2 point. Pag merong 2 point sa math, di ba? Isang point, pag binagdugtong natin, ano nakikreate? Ang galing. Ang galing si, ano pangalan mo, Otoy? Kenneth. Magaling si Kenneth. So, yun ay may beginning at may end. Tama ba? Pag tayo nagsosolve ng problem sa math, ano ang distance from point A to point B? Ganun lagi ang hinahanap. So, kahit ano mang itsura niyan, kahit yan ay may angle, kung yan naman ay right triangle, kung hahanapin is from this point to this point, given ang angle na to, then this is 90 degrees, alam nyo agad ang gagamitin. Tama? Kung ang kailangan mo ay hypotenuse, alam mo ang gagamitin mo doon. So, pwede bang gamitin ang... Pwede bang gamitin doon ang C squared is equal to B squared plus C squared? So, pwede bang gamitin ang Pythagorean theorem? Pwede. Kasi may formula. Kasi define ang point A to point B. Ngayon, hindi given ang hypotenuse, given itong opposite, hindi given ang adjacent. So makakasolve pa rin tayo basta may given na angle. Basta gagamitin natin ang cosine at sine. Tama? Ayun. So gagamitin natin ang Sokotawa. So kung sa mga nakakatanda ng Sokotawa, natatandaan niyo ba yung Sokotawa? Sa mga mathematicians, kaya pa natin makasolve. Basta alam mo ang simula at katapusan. Sa mathematics, meron ding formula, meron ding mga problems na may infinity. Tama, di ba, Brother Mac? Sa integral calculus, meron tayong raised to the limit of from 0 to infinity. Tama? Meron tayong mga ganoong limits. Infinite. Pag sabing infinite, wala rin din yung dulo. Infinite yun eh. Yun isa dulo. Okay? Pero sa pababa, merong beginning. Kasi from 0 to infinite. Ibig sabihin, may simula, may zerong pinagmulan. Pero hanggang dulo, hindi alam ang katapusan. Okay? Ang Panginoon, mahirap intindihin dun sa pagiging walang simula at walang katapusan. Alam nyo ba, tayo mga tao ay makakaranas din ng eternity? Aware ba kayo doon? Di ba meron tayong pinangako sa atin ng Panginoon na eternal life? Di ba? Meron tayong eternal life. Ang pagkakaiba lang nun, yung ating eternal life ay may beginning. Pero walang end. Tama ba? Kailan nagsimula ang kaligtasan mo? Nung ikaw ay nanampalataya, tama? Nung ikaw ay nanampalataya, yun ang beginning ng iyong kaligtasan. Doon ka nagkameron ng buhay na walang hanggan. At wala nang dulo yun. Pero ang Panginoon hindi ganon. Tayo may simula yung ating kaligtasan, pero wala ngang katapusan. Pero ang Panginoon, wala ngang simula. At wala rin siyang katapusan. Yung from the beginning to the end, okay, kaya natin explain kasi meron tayo nun eh. Pero yung from nothing, from everlasting, ay mahirap po yun. I-explain. Paano mo yun? Paano mo mapagkakasya sa isip mo yun na siya ay walang simula? Kasi nga, siya ay hindi bound ng time. Siya ay hindi subject sa time. Natandaan niyo po yun. Alam niyo bang, ang million years sa kanya ay seconds lang? At may verse tayo doon.
Alam niyo ba yung mga daan-daan at libu-libong taong nakaraan sa kanya'y kahapon lamang? At may verse din po tayo doon. Ganon katindi ang eternality ng Panginoon. Kaya, alam niyo po, kung hindi natin kayang isipin sa ating mga isip, ang pinakamagandang gawin natin, sumamba na lang tayo sa Panginoon. Kasi hindi talaga natin kayang unawain po ito. Sino ako para maunawaan ko ang isang Diyos na walang hanggan? Sino kayo para maunawaan ninyo ang Diyos na walang hanggan? Walang hanggan siya ang ating utak, ito lamang kakapiranggot Di ang laman ng aking ulo, sa aking ulo, ganito lang kalaki. Yung aking utak ay maglalalaki pa din So hanggang ganito lang ang kaya kong isipin. Ang Panginoon, sobrang laki niya. So yun po yun. So the eternality of God is the idea that God has no beginning or end. Okay po? And is not subject to time. So tayo po ay, ako'y magpapaka ano na dito. Talagang hindi ko may explain po ito. Pero ito sana mahagip natin sa simpleng paliwanag. Okay po? Okay. Meron akong mga puntos din naman kahit papaano. Meron din naman akong inilatag na puntos kahit papaano. Una, what does Father's eternality mean? Okay, ano ba ang ibig sabihin noon talaga? Although yung idea ay naipakita natin kanina, that the idea that God has no beginning or end. So yun ang idea. So what does the Father's eternality mean? Okay, una, God is timeless and unchangeable. Okay? God is timeless and unchangeable. Hindi uso sa Panginoon ang time. Okay po? Tingnan ninyo. Kapag kung ako ay may hawak na mapa, kunyari ako may hawak na mapa ng buong mundo, o mapa ng, kunyari isang city lang, isang mapa ng buong city. Sa harapan ko, kita ko ang mapa. Alam ko ang mga direction, alam ko dito, alam ko nasa north, alam ko nasa east, alam ko dito sa banda rito, alam ko yung mga street na narito. Kasi kita ko yung mapa. Pero kung ikaw na nagdadrive sa iyong sasakyan, mismo, nandun ka sa loob ng sasakyan mo, may pupuntahan ka. Hindi mo nakikita ang dulo, tama? Hindi mo alam ang meron sa dulo. Meron doong puno, meron doong building, meron doong nagkasagasaan, meron doong nabanggang aso. Hindi mo alam na meron mga nangyayari doon sa dulo, paparoon. Buti nga ngayon, meron ng mga app, meron ng Google Map. Sa Google Map, nakikita mo, pagka asul, maganda ang flow. Kapag madilaw-dilaw, medyo mabagal ang flow. Kapag pulang-pula, heavy traffic. Pag maroon, sobrang traffic, as in hindi gumagalaw. Yun ang makikita mo sa mapa. Pero yun lang ang kaya mong makita sa mapa. Pero hindi mo alam ang eksaktong nangyayari. Tama po ba? Pero alam niyo po ba sa Diyos? Alam niya lahat yun. Sa Panginoon po ay walang past, walang present, walang future. Gano'ng katindi ho nun, ano? Sa Panginoon, ang past, present, at future ay lahat present lang sa Kanya. O kaya niyong intindihin yun? Na ang past, ang present, at future sa Kanya, lahat yan ay present lang. O paano ko? Kasi kita niya na lahat. Alam mo bang ang future mo, kita na niya? Alam mo ba yan? Alam niya na ba na ang magiging ugali mo'y ganyan? Alam niya na yan, dati pa. Kasi nga, siya eternal. Lahat ng panahon sa Kanya'y present. Para sa Panginoon, yan ay ngayon lang nangyayari lahat, pero nakita niya ng lahat. Alam niya na ang kamatayan mo kung kailan. Alam niya na kung kailan ka maliligtas, pero hindi mo pa yun alam. Pero sa Kanya lahat, nakita niya na lahat. Alam niya na lahat. Ito nyo ha, nakapili nga siya nang wala pa tayo. Kita mo yun? Tayo elected before the foundation of the world. Wala pa tayo, di ba? Pero bakit niya nagawang nakapili? Kasi nga lahat sa Kanya walang future. Nakita niya na lahat yan. Alam niya na lahat. God is eternal. From everlasting to everlasting. Walang past, walang present, walang future. Lahat yan sa Kanya puro present lang. Alam niya,
Nakita nila, kaya walang matalinong lilitaw sa mundo na kumbagay siya ilalabas na naka-invento lang siya. Hindi, nakita na ng Panginoon lahat yan. Yung kamatayin mo nga, alam na niya eh. Pero hindi mo pa alam. Eh tayo nagbabaka sakali pa, pag nasa ospital, ako i-ECG ninyo, ako'y patubuhan ninyo at baka sakali pa. Alam ng Panginoon yun, alam na niya. Nakita niya na lang malinaw na malinaw sa iyo. Eh, nakakomprehend niyo ba? Eh, pasensya na kayo, mahirap ipaliwanag ito, pero yun ang pagkakaintindi ko. Ewan ko, Brother Henry, kung tama ang pagkakaunawa ko. Pero yun ang pagkakaunawa ko. At hindi ganoon. Ano? Buti na lang naunawa na ninong ko eh. Okay? So, salamat po. So, sana ay tayo namamanghang patuloy sa Panginoon. Yun ang goal natin dito. Hindi ang goal natin ay magpaka kasi hindi mo natin kayang i-comprehend talaga. Sumamba tayo sa Panginoon dahil siya'y eternal. Ang Diyos natin hindi pipitsugin Diyos. Kaya hindi mo siya din pwedeng ikumpara lang dyan sa mga nakapako sa dingding. Hindi mo siya pwedeng ikumpara lang sa mga ipis-ipis. Alam niyo ba sa India, lahat na lang doon ay sinamba? Lahat. Kasi nature sa kanila ay sinasamba ang kalikasan. Kaya kahit ano yan, kahit yan ay lamok, huwag mong papatayin yun kasi Diyos sa kanila yon. Sa kanila ay sinasamba ang kalikasan. Ay part ng kalikasan yan. Kahit buhaya, kahit kambing, kahit yan ay unggoy, lahat yan ay sinasamba sa kanila. Kaya tinanong ko yung akin, kasi kami may mga subcontractor kami mga Indiano sa AGMP. Nakakakwentuhan din naman kami ng religion eh. Kahit siya Indiano. Eh siya daw ay maraming Diyos eh. Pero hindi daw siya religious. Sinasabi lang niya na sa India ay maraming Diyos. Dahil nga lahat na daw, 1,000 of gods daw meron sila. Sabi ko, ang dami ng inyo. Pero siya may sumasang-ayon na hindi rin naman daw siya religious, hindi naman daw siya faithful doon sa kanilang religion, pero ganun daw ang religion sa India. Sobrang dami nila yun. Kaya yung ipis mismo, kung papatayin basta, tayo pag nakakita, agad ihahaplitin. Agad ihahampasin ng tsinelas. Di ka? Pag nakakita ng lamok, agad papatayin. Sa kanila hindi. Kaya ang ating Diyos, hindi natin pwede ikumpara sa gayong kaliliit. God is eternal. Ganong kalaki po ang ating Diyos. Parang, tingnan nga natin sa Psalms 90 verse 4. Sabi ng Psalms 90 verse 4, for 1,000 years, di ba sabi natin is timeless. God is timeless. Okay? And unchangeable. Hindi siya nagbabago, by the way. Ang Panginoon ba sa palagay niya nagbabago? Hindi. Anong klase nagbago ng plano? Ano yung nagbago ng isip? Hindi. Ang Panginoon, ang Diyos natin ay kung anong meron sa Kanya, yun na. At hindi na yun nagbabago. Hindi siya pabago-bago kagaya natin. Ang sabi ng verse 4, for 1,000 years in thy sight are but as yesterday. Anong lupit noon? Ikaw pag nakatatlong linggo, hindi mo nagad sa ulo yung sinuulo nyo kanina, Romans 3. Hindi, pahirapan nga tayo sa pinakamahabang verse. Hindi ka? O, mo, Romans 3:10 na lang. Walang-wala na daw sabi ng mga lalaki. Walang-wala na. Di Romans 3:10. Pero sabi diyan, 4,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past. Kahit pa yun 1,000 taon na lumipas sa Panginoon, sa Diyos yan, ay parang kahapon laang. Ay kalupit ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niya lahat. Wala kang may tatago. Kahit pa yung noon mo, alam na alam niya. Kahit nung ikaliit-liitan pa. Kahit nung ikaw ay itsurang tuko pa. Nung paglabas mo nung ikaw ay pinanganak. And as a watch in the night. Ang bihira ang Panginoon natin. So God is eternal. He is timeless and unchangeable. Hindi siya nagbabago. Kung ang Panginoon natin ipabago-bago, medyo parang nagkamali yata. Abay nagbago. Hindi ka? Hindi kalimitan naman nagre-revise may pagkakamali. May itinatama. Ay ganun kami sa AGMP. Pag magre-revise kami ng drawing from revision 0 magiging revision 1 kapag may itatama ang mga engineer. Kunyari may magka-clash. Sa tunay na buhay, pag binuo yung mga structure may magbabanggaan. So kailangan mag-revise, kailangan isala yung bangga. Kailangan yung pipe natin idagdagan ng elbow para dun sa kabila tatawid, para hindi babangga sa column, dun sa haligi.
Yun ay ina-analyze. Ngayon, pag magaganon, i-revise. Ang Panginoon hindi gayon. Hindi, sala ang likha ko din eh. Ulit nga. Hindi pwede. Kunyari si Brother Renin, nilikha na, nandiyan si Brother Renin. Ngayon, sabi dapat pala hindi ko nilikha si Renin, biglang nawala. Kasi nag-revise, dapat pala hindi nilikha si Renin. Aba, hindi gayon ng Panginoon. God is timeless, He is unchangeable. Okay po? So, yun ang isa sa meaning ng eternality of the Father. Tingnan nga natin Psalms 93 verse 2. Ano yung sabi ng verse na yan? 93 verse 2. Thy throne is established of old, thou art from everlasting. So, same. He is from everlasting. Kailan yung everlasting na yun? Ay, huwag mo nang isipin, hindi mo alam yun. Ay, noon nung wala pang mundo, ay siya ay nadoon. Di ka? Di ka nga yun ang tanong ni Karodeng. Sino ka nakakasama doon sa Bible study kina Karodeng? Ang mga ninang-linana. Tayo magkakabarkada dati doon. Sabi, saan nakapwesto ang Diyos nung hindi pa nalikha? Ay di kaya sabi ng Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sabihin, wala pang langit, wala pang lupa. Saan nakapwesto ang Diyos? Ayun ang sabi. Bunga naman. Saan nga naman naroroon yun? Saan nakapwesto? Atin din ang tanong na yun ni Karodeng. Isa pa sa mga tanong ni Karodeng, alam mo ga kung ilan ang kilo ng buwan? Ilang kilo ang buwan? Sabi ni Karodeng, 10 kilo. Hindi ka naniniwala. Sabi ni Karodeng, hindi ka naniniwala. Kuhanin mo at kikiluhin ko. Kagaling ka din ng matandang yun. 10 kilo daw eh. At hindi. Hindi ko naman nga masubukan. Hindi ko makuha eh. Baka nga pag nakuha kayo pag tinimbang 10 kilo, talino din yun si Karodeng. Okay, sige po. Isa pa. God is present in all points of time. Yun. Ang isa pa sa definition o meaning ng God's eternality. God is present in all points of time and space. So, hagip doon ang omnipresence ng Panginoon. Kung siya is nasa lahat ng space, so omnipresence ng Panginoon ang pinalilitaw doon. So, the Father is present in all points of time. Walang point of time na wala doon ang Panginoon. So, walang pangyayaring hindi niya alam. So, anong tatago mo? Paano ka makakapagtago? Kung maginagawa kang kabulastugan, na hindi kita ng iyong mga magulang, o hindi kita ng pastor, o hindi kita ng kapatiran, huwag kang mag-alala, kitang-kita ka ng Panginoon. Kasi walang oras na siya'y wala doon. Kaya hindi ka makakapagtago. Hindi ka pa pwedeng magbalat kayo. Hindi porke ikaw ay, kunyari ka nagbabasa-basa ka ng Bible diyan, pero ang tutunay naman pala ay wala naman sa iyong loob yan. Yung ginalandi-landi mo lang ang gawain ng Panginoon, kita ka ng Panginoon. Alam ang nagpapanggap lang. Tama ba? Nako, God is present in all points of time and space. Tingnan natin sa Proverbs 5 verse 3. Ano sinasabi ng Proverbs 5 verse 3? 15 verse 3. Tama ba? Ang sabi ko, ang lagi. 5 verse 3, wait lang. 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ang kanyang mata ay nasa lahat ng lugar. Kaya wala kang maitatago sa Panginoon. Sakop ng eternality ng Panginoon ang pagiging nasa lugar ni nasa kahit saan lugar siya. Kaya nagkakatama-tama na siya ay omniscient at siya ay omnipresent. Tama po ba yun? Ang Panginoon nasa lahat ng lugar. Bakit? He is eternal. Alam niya lahat ng nangyayari, lahat ng points of time siya naroroon. Sa time na ikaw ay malungkot, nandun siya. Sa time na ikaw ay masaya, nandun siya. Sa time na ikaw ay nangangailangan ng tulong, nandun siya. Kaya, bakit ka hindi lumapit sa Panginoon? Nandun siya sa lahat ng oras, mga kapatid.
Kaya ito'y hindi lang attribute ng Panginoon. Ito'y dapat may sumasalamin sa ating mga buhay. Since nalalaman mo na ang Panginoon pala eternal, bakit nga ako ay nagdududa sa Panginoon? Bakit nga hindi ko maibigay ang lahat sa Panginoon? Bakit nga ako iyak ng iyak sa problema ko? Ay nandyan naman nga pala ang Panginoon. Tama ka? Bakit ko sinasarili ito? Bakit ako ay nagkakaganito? Dapat pala maging masaya ako. Nandyan ang Panginoon na eternal. God is eternal. Tama ba? Huwag ka na magtago, huwag ka na magkubli. Hindi ka magtatagumpay. Sa Panginoon, sa mga kapatid, sa kapwa nilikha, makakapagtagumpay ka. Pero sa Panginoon, hindi. Kahit anong explanation mo, kadali naman mag-explain, di ka? Na parang napapaniwala mo naman talaga sila, pero yun ay sa iyo lang. At kasi taong ina-explain mo, pero sa Panginoon, alam ng Panginoon ang iyong pinagagagawa sa buhay. Kaya huwag ka nang gumawa ng mga ganyan. Hindi yung kubli sa Panginoon. Lantad na lantad dyan sa Panginoon. Walang point, walang space na wala siya doon. Lahat ay naroroon siya. Yan ang kagandahan ng Panginoon natin ni spiritual being. Tama ka? Kasi kung siya'y physical, ay nasa isang lugar lang yon. Tama ka? Kung siya'y physical, natin lang sa isang lugar. Kita mo yung hangin. Alam mo nyo ba ang hangin ay may mas din? Oo, may mas ang hangin. Ilagay mo yun sa garapon. Gumayong ka, takluban mo. May hangin yun sa loob. Yung laman ng garapon na yun ay mayroong mas. Depende sa volume na nakuha mo. Yun ay physical. Yun ay physical. May physical quantity yun. Pero ang Diyos ay walang physical quantity. Why? He is not physical. He is spiritual. Kaya yung sinasabi nila na ang Panginoon ba'y nasa impyerno din? Na ang Panginoon yung sinasabi ni Pastor na siya ba'y nasa kanal din? Na siya ba'y nasa deposito din? O ba? Hindi nyo ba alam na ang mga bulate doon ang Panginoon din na nag-aalaga? Sa loob ng deposito? O ba? Bantay niya yon. Ang Panginoon kaya nakagayon? Ang Panginoon kaya nakataklobang ilong? Aba, hindi nyo ba alam yun sa loob ng bulate ng tungaw ay nandun din ng Panginoon? Alam niya nangyayari sa loob nun. Tama ka? Sa lahat ng lugar nandun siya. So may kinalaman ito sa eternality of God. God is present in all points of time and space. Walang lugar, walang oras na wala ang Panginoon. Kaya huwag ka nang magtago, kapatid. Sumamba na lang tayo sa Panginoon. Yan po ang pinaka-conclusion po natin. Tingnan natin sa Psalms 102 verse 27. Ano sinasabi dyan? 24? I said, O my God, take not away in the midst of my days. The years are throughout all generations. Patingin nga sa 27. But thou art the same, and the years shall have no end. Oh. Adigay eternal yan. But thou art the same. Hindi siya nagbabago. And the year shall have no end. Matindi yun, ano? Siya hindi nagbabago. Walang katapusan ng kanyang mga taon. Ang ating oras, alam niyo po yung ating oras, iiba sa kanyang orasan. Sa atin, yung isang linggo'y matagal na eh. Sa Panginoon ano naman sinasabi mong matagal na isang taon? Yung 1,000 taon nga'y kakahapon lang. Yung milyong taon nga'y segundo lang sa Kanya. Isa pa, God is not subject to time, nabanggit na natin ito kanina, and does not move through time as a creature. Nakagaya natin. Kasi tayo mga creature, tayo ay gumagalaw, depende sa time. Tayo'y bound ng time. Lagi tayo may oras. Kahit nga pagsimba may oras. Kahit nga preaching may oras. Kahit sa pagpasok may oras. Tayo'y bound ng time. Papasok tayo sa trabaho, may oras. May araw. May schedule. Sa Panginoon walang schedule yan. Plakado ang lahat ng yan sa Panginoon. Kita niya lahat ng yan. Hindi niya kailangan mag-schedule. Hindi niya kailangan magplano. Hindi niya kailangan magpatas.
Kita ng Panginoon lahat yan. Kita ng Panginoon yung noong-noong pa at yung mga darating pa sa dulong-dulo ay kitang-kita ng Panginoon. God is not subject to time and does not move through time as a creature must. Kasi hindi pa pwedeng wala tayong time sa mga tao. Napakalaga sa atin ng time. Napakalaga sa atin. Alam niyo, pati yung mga pulso natin, sinusukat yan through time. Tama ba? Pulse per second. Yung beat per second. Yan po ay mahalaga sa atin. Yung mga time na yan, mahalaga po sa atin. Pero sa Diyos, hindi yan. Siya ay not time-bound. Hindi siya subject sa time. Okay po? Sabi ko nga sa inyo kanina, alam niyo po, tayo mga magulang, yung sa mga magulang ngayon, kaya natin makapag-istorya sa mga anak ng mga nangyari sa'yo. Kaya mo, di ba? Kasi nangyari na sa'yo yun eh. Pero sa kanya, future pa yun. Kasi hindi niya pa alam yung mangyayari sa kanya. Ikaw, kaya mo na mag-istorya ng mga experience mo kasi nakita mo na yun. Pero ang anak mo, hindi pa kasi maliliit pa yan. Lalo na sa Amber. Paano mo, alam niya ba niya kung paano mag-asawa? Hindi pa, pero future niyan mag-asawa. Pero ikaw na ituturo mo na yung pwedeng future niya kasi naranasan mo na. Ang daling magkwento sa kanya kasi nakita mo yung future. Kaya ang dali sa Panginoon kasi alam niya na ang future natin lahat. Alam na alam niya, kaya kada detalye, alam na alam niya. Kasi alam niya na ang future natin lahat. Nakita niya na. Presente sa kanya ang future natin. Alam niya kung kailan ka magpapagupit. Alam niya kung kailan ka mag-aahit. Alam niya lahat na nangyayari at ginagawa mo. Di ka ninong ko na, mag-ahit na daw kayo, sabi ng Panginoon. Okay po? So yan. So yan ay, kanina pa natin binabanggit yan na siya ay hindi subject sa time. Medyo, dun lang tayo magpapaikot-ikot. Kasi yun ang eternality ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin na siya eternal. Hindi siya bound ng time, from everlasting to everlasting. Hindi siya kagaya ng tao, hindi kagaya ng ating kaligtasan na may beginning, pero eternal nga. Pero sa kanya, wala. Yung simula, wala siyang simula. As in, wala siyang simula. No beginning. Ay, bahala kayo, nasakit ang ulo ko din eh. Kayo ga, masakit ang ulo eh, kaya isip na yan. Eh talagang bukod dun sa nagsaulo kanina ng verse eh. Talagang nasakit nga aking ulo dahil hindi talaga natin kaya i-comprehend ang eternality ng Panginoon. Yun lang naman yun. Pero kung yun sa simpleng paliwanag na naunawaan niyo siya, dapat masaya po kayo. At ma-appreciate niyo, wow, ang Panginoon pala talaga eternal. So dapat mas pagbutihin mo ang pagiging Kristiyano mo. Kasi ang Panginoon ay eternal. Mga workers, dapat lalong pagbutihin yung pagiging worker ninyo kasi God is eternal. Tayo mga members, dapat lalo na tayo magpursige sa paglilingkod kasi God is eternal. Wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon dahil siya ay eternal. Okay po? So, point number 2 po natin. Meron pa pala, ano? Meron pa pala isa. The Father's eternity, or eternality, is a subset of His infinitude. Oh, lupit yun ng infinitude. Ano yung infinitude? Yung kawalang katapusan niya. Which means that He has no physical bounds or limitation regarding the time and space. Wala siyang boundary, by the way, mga kapatid. Ang Panginoon ay walang boundary. Sino magbabound sa Kanya? Ano? Wala siyang boundary, wala siyang limitation. Siya ay fully malaya. Walang bumabound sa Kanya. Ganyong katindi ang eternality ng Panginoon. Ganyong katindi ang Kanyang infinitude. Sobrang tindi. Alam niyo bang yung symbol ng infinity? Yun. Yun, yung 8 na ganun. Yun ay infinite. Merong ganyan doon sa gasolinahan. Doon sa may octane. Doon sa may 8 yun. Ang Panginoon ay more than that infinity na nakikita natin. Ang infinity ng Panginoon ay wala kasi siya ay from everlasting to everlasting. Gaano katindi? Anong gap from everlasting to everlasting? Kahirap ng gap noon. Ano? Paano? Yung sukat nga lang ng diameter ng mundo. Yan ay may sukat eh. Biruin mo yun, nilikha lang ng Panginoon. Yung mundo, nilikha lang niya. Ay ano pa yung iba pa mga laman ng mga
universe natin. Siya ang lumikha, may mga sukat yun. Ay, yung pinaglalagyan ng universe na yun. Ay, sa Panginoon din yun. Hindi ka? Ay, kita lahat ng Panginoon yun. Alam ng Panginoon lahat yun. At hawak ng Panginoon lahat yun. Ganun katindi ang eternality ng Panginoon. Parang nakakalugaw na yung eternality ng Panginoon na yan. Mga kapatid, di ba kayo natutuwa? Di ba dapat masaya tayo na ang Panginoon natin ay eternal? Kaya huwag na tayo magpaluko-luko. Huwag ka nang pasaway. Magbago na tayong lahat. Ang Panginoon natin ay eternal, mga kapatid. Number 2. Ito, mabilis lang naman po ito. Dahil yun na lang naman Hindi ko na kayo ipaliwanag na marami ho ito Kaya bibilisan na lang natin. How is the Father's eternality revealed? Ayun. Sige natin. Paano ba inire-reveal? Kasi ang hirap talaga. Hindi natin makita. Hindi natin maunawaan. Di ba? Na from everlasting to everlasting. Ano nga yun? From everlasting to everlasting. Talagang siya'y walang hanggan. Mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Katindi ho nun. Okay. Paano siya nare-reveal? God's eternal nature and power are revealed through to us through His creation. Ang kanyang eternality mismo ay nare-reveal din sa pamamagitan ng kanyang creation. Kasi pamula sa wala, lumikha ang Panginoon. Simula sa wala, lumikha ang Panginoon. Di ba? Siya, nung una, hindi naman nagsimula na may mundo na agad. Before ngay, wala niyan Before ay walang mundo. Kailan na nagkamundo, ay di na sinimula ng Panginoon na magkameron ng mundo. Okay? From there, kasi merong sinasabi na lahat daw, yung mga atheists, ganito ang paliwanag nila sa cosmos, lahat ng bagay ay may pasimula. Para sa kanila, lahat ng bagay ay may pasimula. Walang ni anuman sa mundong ito na walang simula. Lahat yan ay may simula. Pero doon sila nagkakamali. Sa bagay, ang Panginoon ay hindi bagay. Ang Diyos natin ay walang simula. Pero siya ang dahilan ng mga pasimula. Pero siya ay walang simula. Walang nag-cause para magsimula ang Panginoon. Yun. Daan, cause. Cause-causein nyo yan. Okay? Kasi kung tinatanong mo, sinong lumikha sa Panginoon? Para mong sinabi na, who created the non-created? Sinong lumikha sa hindi nilikha? Ano yun? Kung yun ang tanong mo, sinong lumikha sa Panginoon? Ay siya nga hindi nilikha So kung ganun ang tanong mo, parang yung tanong mo ay, sinong lumikha sa hindi nilikha? Because God is the uncaused cause. Walang dahilan kung bakit naging siya. Pero siya ang dahilan kung bakit nagkameron ng lahat ng bagay. Siya ang cause ng lahat ng mga bagay. But yung cause na yan is uncaused. Kaya siya is uncaused cause. Ayos ka? Sabi ko sa inyo Ang sakit daw sa ulo Sabi ko sa inyo, akala nyo kaya ako lang nasakit ang ulo. Dapat kayo nasakit din ang ulo. Opo, maunawaan po natin yon. Ganun katindi po ang ating Panginoon. Di ka? Ang magagawa na lang natin ay sumamba sa Panginoon. Di ka? Hindi yung iisiping unfair ang Panginoon. Bakit pinili yung iba? Bakit ito hindi niya pinili? Kasi sa pag-isipan mo ng masama ang Panginoon, wag mo nang isipin yon. Hindi mo alam yon. Dahil ang Panginoon ay naging siya na wala nagpasimula at lumikha sa Kanya. Pero siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Tatandaan niyo po yun. Next, the sun, heavenly bodies, seasons. Tandaan niyo ito Ito yung mga usual. Sun, alam niyo ang sun. Heavenly bodies, alam niyo ang heavenly bodies. Seasons, ano ba yung seasons? Dito sa ating Pilipinas, ano bang seasons meron tayo? Wet and dry lang naman meron tayo dito. Wet season and dry season. Pero sa iba, merong 4 seasons. Ano yung 4 seasons? May winter, may autumn, may spring, may fall. Ayun na nga pala yung autumn, yung fall. Summer.
Ah. The sun, heavenly bodies, seasons, and trees all continue in their orbits and cycles. Tama. Sila ay nag-orbit sa kanilang mga cycle. Cycle lang sila. Paulit-ulit lang. Yun at yun ang routinary nila. Cycle lang yan. Kahit ang punong kahoy, ganun din. Magkakabunga, magkakaroon ng panibagong puno from that bunga. Tama ba? Ang mga heavenly bodies na yan ay nag-orbit sa kanilang mga axis. Meron ako napanood, di ba ganito ang usual na nakikita natin na revolving sa orbit? Pero yung pala yung cyclone, yung papaganon, ang pag-orbit, meron ako napanood na gano'n. Saan ko ba napanood yun? Si Hart yata nagpakita sa akin. Yung batang yun, laging gano'n pinapanood eh. Yung mga science, mga gayon. Hindi siya gano'n lang, na diretso. Siya ay gano'n. Parang ipo-ipo. Gano'n ang pag-ikot. Pataas. At hindi siya iisa lang na gano'n. Hindi ko lang saan nakita ni Hart yun, pero nakita ko yun. Pinakita sa akin ni Hart. Which attests to God's eternal power and plan. Alam niyo ba kung bakit ganyan na nangyayari sa ating mundo? Ang season, paikot-ikot lang. Ang orbit na yan, paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang sila. Ang cycle natin, ganun din tayo. Lahat tayo ay within the cycle lang. Kahit human cycle, ganun din tayo. Kahit tayo mismo. Meron tayong iba-ibang mga system. Anong mga system natin? Digestive system, excretory system, skeletal system, at ano pa mga system? Kaya minsan wala tayong sistema. Minsan naman walang kasi sa sistema. So bakit yan ay may mga ganyan? Kasi nga yan ay ebidensya lang ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung bakit paulit-ulit lang ang mga bagay. Kasi nakaplano at nakadesenyo sa Panginoon yan. Kaya yan talaga ay paulit-ulit lang. Kaya dyan nare-reveal ang eternality ng Panginoon. Imagine niyo paano nangyayari na hindi bumabagsak yung mga heavenly bodies na yan. Bakit hindi bumabagsak yan? Bakit hindi nagbabangga ng mga yan? Bakit ang mundo natin although naikot ito, hindi tayo nalalaglag? Hindi kayo naikot ang mundo? Hindi tayo nalalaglag eh. Ay, bigay yun, ano? Naikot eh. Pero matindi ang Panginoon, ano? Matindi ang Panginoon. So, yung mga nangyayari na yan sa sistema natin, yan ay ebidensya o nag-a-attest lang yan ng eternal power and God's plan. Tingnan niyo po yan. Siya may plano ng lahat. Nung unang panahon, ginunaw ang mundo. Di ba? Ginunaw ang mundo, pero na-restore niya. Meron na ng bago. Meron tayo ngayon. Narito pa rin tayo ngayon eh. Pero meron siyang sinabi. Alam niyo ba, lahat na nakasulat sa Revelation, nakita niya na yon? Nakita nyo, tayo, nagbabasa pa lang tayo ng Bible at inaabang-abangan natin ang mga mangyayari. Di ba? Yung mga mangyayari, magbasa kayo ng Revelation hanggang dulo. Yung mga nangyayari yun, nakita na ng Panginoon yun, dati pa. Ay tayo nagbabasa pa lang. Ay tayo pa paroon pa lamang, kinakabahan pa lang tayo eh. Ang Panginoon ay pa-ismail lang. Dahil alam niya na nangyari sa lahat ng yan. Tayo, yung mga tribulation yan, yung ba'y bago sa kanya? Hindi. Alam niya yan. Nga, yung panahon nga ni Moises, alam niya pa. Di lalo ng panahon natin ngayon. Lahat yan sa kanya ay presente lang. Present lang. Hindi ko na tama ang sinasabi ko. Basta yun ang pagkakaintindi ko. Ganyan ang eternality ng Panginoon. Pero kung mali man ang sinasabi ko, hindi masama na mamangha sa Panginoon. Dahil sa mga naiintindihan kong ito, ako'y nagbuburi sa Panginoon. Masama bang magpuri ako sa Panginoon dahil sa pagkakaunawa ko ng kanyang eternality? Kung mali man ang pagkaunawa ko, ang maganda ang naging resulta ko, ako'y sumamba sa Kanya. Kung mali man ang naging paliwanag ko, ang mahalaga, ang maging end result, sumamba tayo sa Panginoon. Sino ako para magpaliwanag? Hindi ko naman alam yan. Wala naman ako nung ang Panginoon ko nasa saan siya nung panahon na lumilikha siya ng mundo. Mga kung ilang kilo ng buwan, malay ko na yan. Huwag niyo akong pagbibintangan diyan sa mga buwang-buwang yan. So yun. So napag-usapan natin ay meaning, o ano bang ibig sabihin ng God's eternality, then paano ba siya nare-reveal? Yun lang yung mga mababaw na kaya kong pagpapaliwanag na pwede kong ipaliwanag. Then last po ito. Okay, magalala. Last na po ito. Yun.
Why is Father's eternality important? Yun. Bakit ba nga ba? Ano bang kahalagahan naman ngayon? Bakit ba mahalaga na ang eternality ng Panginoon ay malaman natin? Sa palagay niyo, meron ba kayo naisip? Kahalagahan? Mahalaga ba ang Panginoon na eternal? Oo. Ang kadyusan niya ay nakasalalay din ng kanyang kadyusan. Kung siya hindi eternal, alam niyo po ba, hindi siya Diyos. Diyos lang ang may katangian ng pagiging eternal. Kung siya hindi eternal at siya may katapusan, hindi siya Diyos. Kung siya may pinagmulan, hindi siya Diyos. Kung siya may katapusan, ay pag natapos, ay sino na? Ay di yung mga ipis na. Na Diyos ng India. Tama ga? Ay tapos na yung Diyos natin eh. Ay paano tayo magkakameron ng eternal life kung ang Panginoon natin hindi eternal? Ay sinong kakasamahan natin hanggang walang, di tapos na. Tayo nagpupuri pa, wala na tayong pupurihin, wala nang Diyos eh. Tama ga? Nakukuha nyo kayo? Masakit na kayong ulo. Okay, sige. Pakapindot niyan, Makes. The Father's eternality reminds us that it is always His loving plan to save His people through Jesus. Planadong-planado, mga kapatid. Isipin nila yung election natin. Na pinalano niya pa na wala pa tayo. Pinalano niya po ito nang wala pa tayo. Kung hindi niya ginawa yon, at ang pagpaplano niya ay kung kailan tayo narito na, magyayabang tayong mga tao. Di ka? Ay, yung iba nga hindi naman nga ganyan, pinagyayabang na agad eh. Hindi sila naniniwalang sila may pinili na ng bago palalangin ng sanlibutan. Na para sa kanila ay ang pagkapili nakasalalay sa kanilang pagtanggap, o sa kanilang pananampalataya, o sa kanilang pagsisisi. O, biruin mo yun. Eh, pinagyayabang na. Di lalo na kung hindi eternal ang Panginoon. Di lalo na tayo nagyabang. Di lalo na tayo nag-asbagin. Naku, pag tayo asbagin, ututang-ututan tayo dito. Pag tayo asbagin, mga tao, mga asbag. Buti na lang, God is eternal. Kasi nakikita natin kung gaano katindi yung planong ginawa niya sa ating kaligtasan. Sa magitan ng Panginoong Jesus. Alam niyo ba, kita niya na rin na namatay ang Panginoong Jesus. Kita niya na rin na siya may kinamatayan. Kita niya na rin kung sinong kanyang pinag-alayan ng buhay. Kaya napakahalaga that God is eternal. Opo. Kasi kung hindi siya eternal, mahina ang ating Diyos. Buti na lang, eternal ang Panginoon. Sobrang tibay ng ating Diyos. Mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Walang tapos, walang pinagsimulan, wala pang tapos. Yari, tapos kayo. Pagka hindi nyo naintindihan. Lastly, last na po ito. At masakit na ang aking ulo, tunay lang. God's eternality is good news. Oh, wow. Magandang balita yun. God's eternality is good news. Ay, paano hindi gagandang balita yun? Ay, wala siyang tapos eh. Tingnan natin, Deuteronomy 33 verse 27. Sige nga po, pakasuyo nga ako niyan, Mac. Wala yan dyan sa nakalista ko dyan. Pero gusto kong pabuksan niyang Deuteronomy 33 verse 27. The eternal God is thy refuge. Pambihira. The eternal God is thy refuge, and underneath are everlasting arms. Pambihira. May everlasting arms underneath nung kanyang eternality. Kahit yung kanyang mga kamay, everlasting. Mga kapatid, ang kanyang kamay, everlasting. Huwag ka nang umalis doon sa everlasting arms ng Panginoon. Mambihira. Di kayo napakagandang balita po noon? And he shall thrust out the enemy from before thee and shall say, destroy them. Ang gusto kong i-point dyan ay, and underneath are everlasting arms. Wala tayong mapupuntahan. Ang kamay ng Panginoon ay everlasting. Kaya nakakatuwa, kaya ang ating kaligtasan ay walang hanggan.
Dahil ang ating Diyos ay walang hanggan. Kasi kung ang Diyos ay may hanggan, ang ibibigay niya sa ating buhay ay buhay na may hanggan. Tama ba? Ang may kakayanan lang magbigay ng everlasting life ay an everlasting God. Tama ba? Ayun. At saka ang pagkakaplano ng kaligtasan niyan ay hindi ba basta? Buhay ng Diyos, buhay ng Panginoong Jesus, ang inalay diyan sa ating kaligtasan yan. And this is planned from everlasting. Kaya tayo nagkameron ng everlasting life. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon because He is eternal. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po at amin pong napagtiyagaan na mapag-usapan ito, Panginoon. Salamat po sa mababaw na pagkaunawa na aming naabot. Alam ko po, Panginoon, hindi namin talaga kayang liripin ang iyong katindihan, Panginoon. Pero salamat po na dahil sa mga ganitong aming mababaw na pagkaunawa ay kami namamangha sa iyo. Patawad, Panginoon, kung meron man akong